Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 204. Our verse for today, Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14. Yan ang sabi dito. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Again, sa aklat ng Ecclesiastico ay ang daming karunungan na naituro sa atin. Very practical at the same time, spiritual. And nasagot ng aklat na ito yung mga pangkaraniwang mga katanungan sa buhay na ito. Nakita ng mga ngaral kung ano yung kalakaran ng patungkol sa kayamanan, sa pleasure, sa katagumpayan, about sa karunungan, sa pagtatrabaho, at even kung paano tayo mamumuhay ng masagana at mahabang buhay dito sa mundong to. But then again, sa kabila ng lahat ng mga karunungan na ibinigay niya sa bawat isa sa atin, ang pinaka-pinapaulit-ulit niya is walang kabuluhan ang lahat, na para lang daw tayong humahabol sa hangin. All is meaningless. Na sa kabila ng paghabol natin sa mga bagay na to, ang puso ng tao ay walang kakontentuhan. At sa pagtatapos ng kabanata, bilang conclusion, ito yung isinulat niya. Sobrang simple pero napakahalaga. Matakot daw tayo sa ating Panginoong Diyos at sundin natin ang kanyang mga pinag-uutos. Again, yung pagkatakot dito, hindi ito yung parang ang tingin natin sa Panginoon mismo pagparusang Diyos na pag nakagawa ka ng kamalian, papatayin ka, ganun. Even though kayang gawin ng Panginoon yun. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dito na pagkatakot. Ang pinag-uusapan natin na pagkatakot dito, na pag tinignan natin ang ating Panginoon, meron tayong paggalang sa Kanya, na meron tayong paghanga at manghang-mangha tayo sa kanyang mga gawa. Nakarapat dapat natin siyang pagkatiwalaan dahil siya yung ating creator. Siya yung creator ng langit sa ng lupa, bawat isa sa atin. So karapat dapat natin siyang igalang at pasalamatan sa kanyang mga kamangha-manghang mga gawa, na ina-acknowledge natin na yung karunungan ng Panginoon ay hindi kagaya ng karunungan ng tao. That His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Na meron tayong mga wills and mga plans, pero yung plan pa rin niya, yung purpose pa rin niya sa bawat isa sa atin at sa mundong ito, yun ang karapat dapat at the best na dapat na masunod. Na tanging yung karunungang nagmumula sa Kanya, yung katotohanan na nagmumula sa Kanya, yung tanging makakapag-shape ng ating pagdesisyon sa buhay, at the same time yung ating buong pagkatao. Isang paggalang na may pagtitiwala na whatever He says, doon tayo nakakakuha ng lakas para sundin yung kanyang mga pinag-uutos because of our reverence or paggalang natin sa Kanya. At kapag sumusunod tayo sa Kanya, hindi ito yung parang susunod ako sa Panginoon para i-bless niya ako. Hindi siya ganun. Hindi siya nakasentro sa atin kaya tayo susunod. Nakasentro ito sa Kanya. Kaya tayo susunod sa Kanya kasi karapat dapat siyang sundin for who He is, because He is our God, our Master and our King. At nasabi ito ng mga ngaral na after niyang ma-experience ang lahat-lahat ng kayamanan, kapangyarihan at kung ano-anong bagay at material na bagay dito sa mundo na sinasabi niyang walang kabuluhan, na-realize niya na ang mga bagay dito sa mundo ay temporal at talagang walang, alam mo yun, lahat mawawala, lahat may katapusan. At tanging ang pagsunod lamang natin sa Panginoon ang pinaka nagmamatter sa lahat. Isang buhay na nakasentro sa ating Panginoon at merong relasyon sa Kanya. Yun yung mga bagay na hindi natin kayang dayain. Dahil ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. He is an all-knowing God. Walang makakalingat sa Kanya or walang bagay na hindi siya alam. Even yung ating bawat actions, nakikita man o hindi, yung bawat motibo natin kung bakit natin ginagawa mga bagay-bagay, and even yung pinakatatago-tago natin sa ating buhay,
ay walang makakaligtas sa Kanya. Now, that is a warning. At the same time, comfort din siya. Bakit ko nasabi? Because sa tayong mga tao, meron tayong mga bagay na hindi nalalaman ng ibang mga tao. At tanging ang Panginoon Diyos lamang ang nakakaalam. Maaaring masama ito, pero maaari rin namang mabuti. The point is, hindi nakadepende ang ating buhay kung ano yung sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Kaya mabuti ka man o masama, ang pinaka-importante po mga kapatid is kung ano ba yung sasabihin sa atin ng ating Panginoon Diyos. So nagkakaroon tayo ng assurance na yung mga bagay na matuwid at yung mga bagay na hindi matuwid, ang laging may final say ang ating Panginoong Diyos. Siya lamang ang nakakaalam. Nakikita ng Diyos ang bawat katapatan natin sa Kanya, kahit pa hindi ito nakakita ng iba. Ang nakakatuwa dito na napansin ko, paulit-ulit yung mga ngaral na nagsasabi na all is meaningless, walang kabuluhan ng lahat, para ka lang humahabol sa hangin. Yun ang lagi niyong sinasabi paulit-ulit na wala daw kabuluhan ng lahat. Pero at the end of the book, chapter 12, 13, and 14, sinabi niya doon yung pinaka mahalaga sa lahat. Hindi niya to tinapos sa walang kabuluhan. Tinapos niya to sa pinakamakabuluhang bagay na dapat nating gawin. And that is yung pagsunod sa pinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. At the end of the day, lahat ng bagay dito sa mundo na ine-enjoy natin, lahat yan masisira, maglalaho, or hindi siya maglalast. But our relationship with God, hanggang eternal yan. Habang buhay natin yan na may enjoy. Pero again, nasa atin pa rin naman ang desisyon. Pwede pa rin naman tayong hindi maniwala sa Diyos. Pwede pa rin naman nating ipagmalaki na lang kung ano yung mga achievements natin at wala tayong pakialam sa Diyos. O kaya naman, pwede ka rin namang sumunod sa sinasabi ng Bible or salita ng Panginoon Diyos, na ang tunay na kabuluhan ng buhay ay yung magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos at sundin ang lahat ng kanyang mga pinag-uutos. Ngayon, it's up to us. Tanungin natin yung sarili natin, ano ba yung nakakapagpasatisfy sa akin? Ano ba yung nagbibigay ng meaning sa buhay ko? Is it the things of the world? Or it's serving and magkaroon ng reverence sa ating Panginoon Diyos? And kung sa tingin mo, sa kabila ng lahat ng mga achievements mo, mayroon pa rin kulang, why not i-try mo naman yung sinasabi ng salita ng Diyos? Why not i-accept mo ang ating Panginoon? Why not i-accept mo si Jesus? At papasukin mo siya sa iyong buhay. Hayaan mo siya na mag-control. And naniniwala ako na babaguhin niya yung ating isip, yung ating puso, at ang ating bawat ginagawa. Allow Him to shape our lives. Allow Him na mag-control ng buhay natin. Dahil hindi Kanya dadalin sa masama. His plan for us is good, to have an abundant life, a life na merong kapayapaan, kasaganaan at kasapatan, knowing that hindi tayo nag-iisa at kasama natin ang ating Panginoon Diyos. And lastly, muli, it is a warning and a comfort pa din, knowing that God sees us. Nakikita ng Diyos. Sabi sa Bible, di ba, sa verse 14, lahat daw ng gawin natin ay hayag sa ating Panginoong Diyos. Mabuti man o masama ay ipagsusulit daw natin sa ating Panginoong Diyos. God bless everyone, and naway patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundo.